Kritikal ang lagay ng isang babaeng estudyante matapos mabagsakan ng debris mula sa bell tower ng simbahan sa Ormoc City. Base sa investigasyon, nahulog ang konkretong dekorasyon mula sa tuktok ng tore. Lumusot ito sa kisame at tumama sa ulo ng biktima na nooy nakatayo sa entrada. Nawala ng malay ang babae na nagtamo ng malaking sugat sa ulo. Naoperahan na ang biktima at sasagutin daw ng simbahan ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot. Isinara muna sa publiko ang bahagi ng simbahan kung saan nangyari ang insidente. Isang viral na away kalsada ang nahulikam, pero hindi mga tao ang sangkot, kundi mga cute na aso. Pusuan na yan sa report ni Joseph Morong. Traffic na nga, pinairal pa ng mga asong ito ang init ng ulo. Hulikam ang road rage na yan. Iniimbestigahan pa ang pinagmula ng tahulan pero ayon sa saksing amo, naunang tumahol ang asong nasa pulang sasakyan nang makita ang alagang sikito sa bintana ng kotse. Maya-maya pa, ang back-to-back barking na uwi pa sa isnaban sa daan. Ayaw mag-eye contact. Idinulog ni Kimberly Ann Custodio sa asosasyon ng mga bark expert as in netizens ang reklamo lalo na tila ayaw raw paareglo nitong isa pang aso. Hinihingan pa raw ng panig ang nakalitang Pomeranian pero isa lamang ang tugon ng Potoridad. Itong mga cute na asong sangkot sa away kalsada ay charged with possession of barks and furry arms. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi lang daw ang kaakibat na sakripisyo ang nakukuha sa pagiging ama. Ayon kasi sa ilang pag-aaral, may magandang epekto sa physical at mental health ang pagiging tatay. May report si Ian Cruz. Sabi ng iba, kapag tatay ka na, marami ka nang hindi magagawa mula sa nakasanayan noong binata. Wala nang pahinga. 3 oras na tulog. Madalas, marami nga namang iniisip ang mga tatay dahil sa mga nakaatang na sinaing, responsibilidad. Pero ano nga ba ang pakiramdam na maging isang ama? Sabi ni Kapuso Drama King Dingdong Dantes, masarap na mahirap. Mas naunawaan ko yung sacrifices ng pagiging isang ama ng nagpalaki sa akin, yung aking father, di ba? At saka mas naintindihan ko na kung gaano siya kahirap pero kung gaano rin kasarap. Ganyan din halos ang sabi ng ilang nakausap naming mga tatay. Masarap. Mahirap din. Kinakaya natin dahil sa mga anak lang po. Dobleng hirap ng magulang. Pagkasama mo pamilya mo, masarap. Natatabunan na yung hirap. Pero alam niyo bang marami raw benepisyo kapag naging tatay ka na? Sa ilang pag-aaral, ang pagiging isang ama may good effect daw sa physical at mental health nila. Gaya halimbawa ng pag-improve ng kanilang diet at exercise. Ang sabi pa, ilan sa mga tatay, kusa nang inaalis ang kanilang bisyo tulad ng yosi at alak. Sa mental health, no, lalo na pag na hahawakan nila ang kanilang baby ng release ng mga hormones at tinatawag natin na mga love hormone, bonding hormone or attachment hormone. Yun nga raw malapit sa kanilang anak, mas nakukontento sa buhay at nagkakaroon ng magandang pakikitungo sa komunidad. The development of their children is good and then it brings them joy also, lalo na kung ito ay patuloy hanggang sa adulthood. At that bonding remains. No? Kaya nga, very important na yung bonding sana with the kids. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News.